Kumbaga ano yan, parang domino effect, mawawala ng tirahan yung mga isda, tapos hindi lang yung isda, ibang organisms, kumbaga paakyat yan hanggang mawala din na din yung, syempre mawawala ng pagkain yung mga mas malalaking isda hanggang sa nagko-collapse ngayon. Hindi lamang ang mga isda at iba pang organismo na umaasa sa mga nasirang bahura sa Rizal o Iroquois Reef at Escoda o Sabina Shoal ang labis na maaapektuhan. Para sa marine scientist na si Giovanni De Jesus, maging ang mga Pilipino na dito umaasa ng supply ng isda ay labis na mapipinsala. Ang Iroquois Reef at Sabina Shoal ay bahagi ng Kalayaan Group of Islands na nasa West Philippine Sea. Kabilang ito sa breeding grounds o pangitlugan ng mga isda at hindi lamang ang bansang Pilipinas ang umaasa rito. So may mga pag-aaral na yung Kalayaan Island Group ng West Philippine Sea, source at sink siya ng larvae ng mga binhi ng corals at ng isda sa Palawan, sa ibang side ng Pilipinas at maski sa ibang bansa within the South China Sea like China, Vietnam. So kung nawala to, kumbaga wala na magsosource. Mula nang naging agresibo ang Chinese Maritime Militia sa mga teritoryong sakop ng Pilipinas, naging maliit na ang karagatan na napapangisdaan ng mga Pilipino sa bahagi ng West Philippine Sea. At kung nasira pa ang mismong tirahan at pangitlugan ng mga ito, pangamba ng mga mangingisda kung may sapat pa ba silang mahuhuling isda. Sa tala ng Philippine Statistics Authority, bumaba ang nahuhuling isda sa West Philippine Sea, gaya na lamang noong nakaraang taon, mula sa 295,332 metriko tonelada noong 2021. Mas mababa ng 20,000 metric tons ang nahuli noong nakaraang taon. Samantala, sa tanong naman kung maaari pang tumubo at bumalik sa dati ang mga nasirang bahura, okay pa sana kung nandun may mga natira pang mga buhay kasi from mga buhay na corals pwede pang tumubo. Pero kapag totally ni-scrape mo na, parang binoldose mo na yung substrate tapos wala nang matirang mga mas mahirap siya. Baka nga hindi natin makita kung makarecover pa siya. ang Philippine Coast Guard bumubuo na ng grupo upang magtungo sa mga nasirang bahura at magsagawa ng imbestigasyon sa nangyaring pag-ubos at pagsira sa mga corals sa lugar. Bago ang pangyayari, na-monitor ang mahigit 50 Chinese Maritime Militia vessels na nakahimpil sa mga nasirang lugar. Ryan Lacanlale, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.